Siyempre, ginagawa ko bilang teacher, nagtuturo ako, competencies na expected sa grade level na tinuturoan ko. Pagkatapos, ano ko yung values sa mga bata. Kasi pag yung values talaga mawala, kasama na doon ang Panginoon, pagtuturo sa Panginoon, kasi isa rin akong katikista. Yung Yolanda talaga, makikita mo talaga yung trauma. Kasi kahit nung nagsisimula na yung nang nasa tent na kami, kasi nasa tent yung mga classroom namin, after some time, nasa tent kami. Pag umano yung hangin, talagang makikita mo yung bata, manginginig na trauma talaga sila. Oo. Pero before, hindi naman ganyan. Pero yung Yolanda talaga, may iba, umiiyak na yan. Sasabihin namin, sige, sige, huwag kang matakot. Tapos hindi na magtatagal, uuwi na yan. Makita na talaga namin yung trauma sa mga bata. Nasa bahay ako, pagkatapos yung ginagawa ko namin kasi lalong lumalakas yung hangin, malakas na malakas. Sa umpisa nagdadasal kami. Nagdadasal kami pero nung lumalakas na talaga hindi na maano yung pagdadasal namin. Kasi nanginginig na kami kasi nagliliparan na yung bubong namin, lahat nasira na. Yung kinaumagahan, kasi tumitingin na kami. Yung paligid, ang liwaliwanag na. Naku, nakita na. Kasi before, hindi makita yung, nakita na dire-diretso na hanggang dito sa public market area dito. Kasi mostly sira naman. Akala namin sa umpisa, ang aming bahay lang ang nasira. Nung maglabasan na kami, lahat sira. So, sabi niya, okay lang, lahat naman tayo sira. Nung bagyo, nasira din yung mga bubong ng paaralan namin. Kaya yung mga tao, naglabasan doon at saka tumaas din ang tubig doon kasi mababa. Catch basin yun kasi yung school namin kahit sa lang na ulan, tumataas ang tubig doon. Hindi na sila nagpatuloy doon sa loob ng mga classrooms. Otherwise, kasi pag hindi na madadaganan sila ng mga kahoy. Itong simbahan, sira talaga yung mga lahat ng bubong, ito 1/2 lang. Makikita yan sa pictures, di ba? 1/2 lang yung facade. Sira din. Lahat din, ito yung lahat ng bubong, wala na. At saka dito, puros kahoy. Sa ngayon na kita ko na naka-recover at saka naging madali naman yung sa tulong. Kasi marami talagang tumulong. Yun ang hindi namin makalimutan. Nandiyan yung pag-asa. May naman Diyos. Palaging nandiyan yung Panginoon. Kahit nung Yolanda. Minsan ko yan, na itatanong naalala ba ninyo ang Yolanda, ganyan-ganyan. Paano tayo nakapag-survive kahit sa malaking sakuna, talagang tayo ay nakakalampas din. Bilang guro po, tsaka katekista, ano po yung pangarap niyo para sa kabataan ng Iwan? Siyempre, na magpatuloy sa pag-abot ng kanilang mga pangarap. Kung ano man ang pangarap nila, paglaki nila, siyempre.